Maayong hapon inyong tanan. Salamat na sa siesta. Karong hapon, igsoon, ipadayon na to katapusang bahin sa Korah. Okay? So this is part number 3 sa atong Korah, mga igsoon. Unya, magampo sa ta, mamarog ta tanan, please. Sa di pa nato ipadayon. Magampo ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you bless us with your wisdom. Help us, O God, that as we go through this lesson, naagid mi ma-learn, Lord, nga among madaladala and to protect us from the viruses nga mao ang sala, Lord, nga buot mo daot sa amo ang health sa spiritual. And I pray, Lord, that you allow us to be strengthened with your message. And please use me once again, empower me this afternoon sa pagwali sa imong pulong, Lord, nga ikaw gyud ang mo istorya kanamo para sa imong himaya. Nagampo kami in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Sa di pa nato ipadayon, igsoon, ato sa i-review sugod sa sinugdanan para ato ma-keep track, mga igsoon, ang atong lesson. Una, i-review na to. Number 1, they were dissatisfied. Kanang mga matakda na sa Korah virus, mga kaigsuonan, bisag unsa pa ibutang diha sa imong atubangan, di gyud ka masatisfied. And that is a very dangerous situation sa kasing-kasing already, kay lisod na kaayo ka nga masatisfied sa bisan unsa aning kalibutan. Ngano man nga di man masatisfied, because only God can satisfy your soul. Only God. Sa flesh, there is no satisfaction. Muna kung ang imong habol sa kinabuhi is your flesh, di ka masatisfied. Kay lisod kayo tagbawon ang unod. Lisod yun. Sa ako nag-giingon, pag init, reklamo. Pag tugnaw, reklamo. Di ba? Pag mag-uwan, reklamo. Pag may uwan, reklamo. Asa man di mo reklamo ang tao? Pag gutom, reklamo. Pag busog, reklamo gyapon, busugaw eh. Di ba no? Pag way kwarta, reklamo. Pag naay kwarta, reklamo gyapon. Nga naman, kuwang. Labi na kwarta hisgutan. Wag yoy amount of money nga makaingon ka, this is enough. Na ba? Oh. Wala pa man may milyon. Yung ka makaman, 1 million na dyan ko, matagbaw na ko. Tinood ba na? Kung ikaw, wa pa dyan ka kakupot, bisag 50 mil, makaingon tingali ka. Kung na ko 1 million, lipay na ko ano eh. Huwatag, makaangkon ka 1 million, makaingon dyan ka. Dili, tinood ang imong giingon. Because there is no amount of money that can satisfy a person. Okay? Number 2, they were jealous. They were jealous. Kung ang tao kanabitaw moselo siya nga way hinungdan bitaw, naglabaw pa kas Ginoo da. And we know that God is a jealous God. Pero naa siya sa tumong. Naa sa tumong ba? Kakaibaw siya, gipulihan na nimo siya sa imong kasing-kasing, gipulihan na nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, magselos yun siya. Murabag, mga asawa ba nga pulihan na ka, di magselos jud ka tinuod. Di ba? Pero dili ka virtuous wife, you will false accuse your husband. Dili siya godly jealousy. Kaya na may accusation. Kinahanglan, imo yun na i-prove. I-prove ba? Kinahanglan ma-proveran yun na nimo. So, jealousy is good, but more siya bad. Kaning jealous. But they were jealous to their brothers. Nga nindot ang ilahang, ganahan sila sa ilang responsibility, nya murag wa sila kauyon sa ilaha, muna nag-jealous sila. No? Gusto sila mahimong leader. And number 3, they were complaining. Muna yung resulta. Kung siluso ka, di ka masatisfied, ang resulta, mao gyud ni mga kaigsunan, mag-complain gyud ka. And number 4, they were well-known people of the church. Kasagaran nga reklamador, kasagaran nga problema, mga kaigsuonan,
mga well-known ni sila. Kay kanang dili well-known, makuyawan pa man na. Amen. Pero kaning well-known na ka, unya, you know nga naa po kay capacity, mga igsoon, ikaw ang number one nga biktimahunon sa yawa nga makurahan ka. Do you understand? Nga matakdan ka sa attitude ni Korah, mo na ang problema. So dapat dili gyud natin mo i-allow. Alright? Kay moabot ang panahon, magkadugay ka sa church, unya mangalagad ka sa Ginoo. So siyempre i-bless ka sa Ginoo, daghan makailan nimo, mahimo kang well known. Ang problema karon, giay-aya na po ka sa yawa nga iya ka magamit. Mo na ang sikreto, never allow the devil. Do not give an inch, the Bible says. Do not give an inch to the devil that he may destroy you. Number 5, they became critical to their authority. Critical na sila. Bisag unsay buhaton sa authority, kanang against yun sila. Kabantay mo sa mga opposition sa atong nasod. Kanusa man na sila nahimong dili opposition? Kanang magsigig rally ba? Kanusa man panahon na nga way naong sa presidente nga wa sunuga? Wala na sila'y labanan nga administration. Kay para nila sa ilang baruganan, kanang bayan muna, ingon na ba? Ang ilang baruganan, they should stay as an opposition. Kay sila kuno ang check and balance. Sila kuno yung kanang bitaw magmamantay, manghimantay sa naa sa panggobyerno para munindot kuno ang nasod. Mga kaigsunan, if you are watching the government sa imong selfish motive, maghatag nung kagubot, you can be a good side of opposition for the good of the country. Ingon ana ba? Sumunay tinguha mga igsoon nga ma-unite. Pero lagi mga tao nga, opposition gyud ang utok ba? Dili maka-unite. Sumunay sila si Korah. Di sila pwede nga makighiusa sa leader kay gusto gyud nila nga sila, lagi sila ilahag yun. Critical spirit. So, nahimo silang critical silang authority. Number 6, dara resulta sa mga critical, humot ang kalibutan para nimo. The world looks better to the critic. Mao na mga critic, mga igsoon, mas nindot ang kalibutan para nimo kaysa church. Mas malipayon ka sa kalibutan kaysa church. Mao na magbantay mo, asa mas malipayon. Mahibaw ani mo, critical day ka. Sultihan ta mo, kanin pagka-critical, usahay, dili ni mahibaw ani mo, critical day ka. Pero tungod ani mga kaigsunan, makabantay ka, agoy namin na iko'y pagka-critical kay mura kog laayon sa simbahan. Pero inigawas na, mura kog ma-excited. Di ba? Muna yung problema ron. So may bawaan ni mo na aday kay gamay problema sa imong kasing-kasing kay mura pa man, mura. Pero huwaton pa ba nimo nga sigurado na ka nga di jud ko malipay sa church. Inigawas na ko, lipay gyud kay ko. O diha pa ka mo aksyon nga wa na, tinuod na, kita na kayo. So kanang murang nagduda pa ka, aksyon ni na. Are you a Christian? Kung tinuod jud kang Kristohanon, dapat ang sakto diri ka malipay sa buluhaton sa Ginoo ug maguol ka kung way buluhaton sa Ginoo. Amen. So, hinumdumi, si Korah motunga, dili mananghid. Muyaka ra diretso sa imong kinabuhi. Manaon say balaod, ayaw palingkura. Ayaw gyud palingkura. Siguyaka na dito, oh, excuse me. No seat for you in my life. Okay? Now, let's proceed to number 7. Number 7, they were disloyal. Pait kay nigtaw nga dili loyal. Pait yung kayo. Sa kaminyoon, kung dili loyal ang matag usa, kapoy kaayo nga nagatubang munduha, pero wala mo'y salig sa usag usa. Nga naman, dili loyal. Kaya mo mga kaigsunan, kaning dili loyal, ari sa simbahan, makaloya.
Makaluya. Nganong makaluya man, ang dili loyal. Kay nawa ang L. Nawa ang L. Love. Nawa ang love. Mo na dila loyal. Unsa naunsa naman siya? Luya. Asa naman ang love? Nilayas. Mao na ron. Muna ay tuguti mga kaigsunan. Ang naitabo sa nila ni Korah, nahimo silang disloyal. Alright? Muna ang usa sa pinakagrabing sala nga pwede makumit sa usa ka Kristohanon. When you become a disloyal to God. Kung ato tan-awon karon sa church, mga kaigsunan, pila raman kabuk membro ang loyal sa Ginoo. No, unsa pa kaybaw na to kung loyal ta sa Ginoo? Kanang gingon sa Ginoo, tanan nimong buhaton, buhata para sa Ginoo. Amen. Muna loyalty. So anything that you do that you know that it cannot please the Lord, I will not do. Ano man, it cannot please the Lord. Muna loyal. O karon mga tanak ko, pila ka buk loyal diri? Ay nalag isa sa kamot. Diba? In every churches, pila ka buk loyal Christians. Pila ka buk galuya nga Christian. We lose our first love. And that first love is Jesus. Mabito na sa Bible, sa Revelation, mga kaigsunan. Ang reason nga nung na-fall ang tao sa pagpangalagad. Ang reason nga nung naluya sila, mga kaigsunan. Tungod na lose nila ang first love. Wala mga Kristohanon, wa na'y kadasig, luya ka istanan, padung simbahan. Hinaot pa nga di na may tabo ninyo, mga kaigsunan. Amen? Numbers 16. Numbers 16. And verse number 19 to 21. Numbers 16, 19 to 21. The Bible says, and Korah, tanawa nag-unsa na iyang kalidad, gathered all the congregation against them unto the door of the tabernacle of the congregation. And the glory of the Lord appeared unto all the congregation. Tanawa, siya mismo mo'y nag-agnay sa mga tao, kay well-known good siya. So people will believe Korah. So pag-abot na dito mga kaigsunan, iyang giguide ang mga tao at tubangan sa temple against the authority. So sinitabo. Verse number 20. And the Lord spake unto Moses and Aaron, saying, separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment. Pagkasakit. Tanawag unsay gibuhat sa Ginoo. Masuko ang Ginoo aning mga disloyal. If you are going to go against the man of God, mga kaigsunan, you are disloyal to God. Amen. Ngano na disloyal man ka sa Ginoo, nga di man ka sa Ginoo. No. Do not forget, when God choose a person, mo na siya in behalf of God na anang tawhana. Amen? So mo na nga, whatever nga imong gibuhat sa pastor, kay pastor naman karong panahon na, you are doing it to the Lord. So if you're loyal to the pastor, obviously you are loyal to the Lord. But you cannot say that you're loyal to God, but you are disloyal to your pastor. But always remember, mga kaigsunan, not the person as a pastor, not the person, but the authority of the pastor. Amen. Ayaw mong loyal sa ako isip tao. Mahimo mong loyal nako isip pastor. Amen. Kay hinumdumi tao sabi ako, ayaw ko ninyo kuhais katungod nga ako ordinaryo nga tao. Kay usahay ang mga tao, mga kaigsunan, ang tanaw nila sa pastor, di masipyat. Amen? Gitawag mig angel, but not angel in heaven. Yet, not yet.
Angel means we are the speaker of God. But we are human being like you. Usay taas na kayo ang kanang pagtanaw ba unya murag wa nay katungod nga kanabitong atimanon ang pamilya. Mo na kinahanglan kung pastor ka, manginabuhi ra ka sa pagtuo. Mo na nga kung naa kay negosyo, nawa imo pagtuo. Mo unsa naman ning kalibutan ni? Wa di pagtuo ni Pablo. Nagnegosyo man siya. Pero mga kaigsunan, mutuo ko sa Gingos Bible that if a husband or the father cannot provide to his own family, he is more than an infidel. Labaw pa siya sa mga unbeliever nga wa kasabot, wa kailag Ginoo. Kung dili ka provide ang amahan. Nasabtan ninyo, igsoon? Kunya ako, amahan ko di. Bana ko di. So it is my responsibility nga akong tan-awon ang akong asawa kung unsa iya panginahanglan. And it is my responsibility to provide. Without telling her, laboy, wordly ra sa kaya na, oy, sa mo na, kanang buhok nga, kuan, ay okay na nga, higtan na, wordly ra kaya na nga, magsigig ko ng kuan. Mo na kayo, may budget. Mo-wordly na lang magpagwapa. Amen? Ganang bugti iba. Unsa may pagtanaw nimo sa imong asawa kay magpadayon maron atong Mother Sunday. Unsa man ang imong pagtanaw sa imong asawa, pila may value. O karon palitan nimo siya og mga butang. Imo nang i-match. O imo asawa naghalag bulpen, nya imo palitan siya big ra big. Pareha na, moagi ra na gyapon. So mo na value sa imong tanaw sa imong asawa. Di ba? Palitig mga nindot-nindot nga bulpen po. Bulpen ra gud na siya ro di pa jud kapalit anang bisag moabot man lang 300 nga bulpen o i-parker nimo mga 700 to 1,000 bulpen mga kaigsuonan. Unsay angay sa imong asawa? Yun ay kanila yuni unsa na? Oh, yuni nga na sa bulpen oh, yuni. Oh, yuni is gani yuni na iyangan pero ay pag bulpen na oy. Arang-arang pa ng may gel. Mas gel, you know. May pagyod, may gel. Disloyal pa nga igsoon, piting sakitas, dughan, ani. Disloyalty if it hurts you. Nga ang imong kauban sa kinabuhi, disloyal nimo, how much more God who created you? Amen. How much more God who gave up His life for you? Amen? Kanang atong kanang asawa nato mga kaigsunan, ato ra gunang gi istoryahan. Wag yun na nato pagkamatye para na ang maangko nato. Gistoryahan na gyud na nato. Masakitan na silang madisloyal ta. How much more God? Unya tanawa ang Ginoo giunsa ta pag-value ha? Sa dihang naiya nata sa Ginoo. Giunsa ta niya pag-value? Tuni ang Bible mga kaigsunan. Unsa nga mga blessings iyang gi-prepare para nimo? Giandam sa Ginoo ang bintana para iyang ablihan bubuan kag panalangin. Unsa ra may imong gibuhat? Giuli nimo ang tent. Nga pasar nga pag-uli, na may hagbo nga pag-uli. Nakapasar ka sa imong pag-uli, ablihan si Ginoo ang bintana sa langit, buuan kag panalangin na nga wa nay sarang kabutangan. Tanawa na kung sa giandam sa Ginoo. Unya sa giving mga kaigsunan, men shall give into your bosom.
Gi-prepare sa Ginoo even the unbelievers. Nga man sila kasabot, muhatag sila nimo. Giving. Tanawag yung unsay gi-prepare. Iyon ana ang pag-value sa Ginoo nato. The land that floweth with milk and honey. Tanawag yun sa pag-value sa Ginoo. Tungod kay kita, special. Amen? Unya, pagkahuman, kita mag-disloyal niya. O ni practice. Naman tayo mga asawa. How do you value your wife? And how do you value your children? Mo-reflect na kung unsay kayod nga imong gibuhat for them. Muna ako mag-uol ko kung ang mga bana mag-agad ra sa minimum wage, kuwang, you cannot express. Kuwang yun. Bisan pa mayo ka, imo increase na mag 750 ang minimum. So, 1,000 a month, di pa ka ana mahimong hayahay sa kinabuhi. 1,000 a day. 1,000 a day, dili pa ka hayahay ana in town, inumdumi. You cannot express your love to your family. Pila naman ang 1,000? Yan ka nakapuyo sa Lapu-Lapu, nagtrabaho ka sa Minglanilla, sige kag agi sa Sisilex. Proud kay kag sige kag agi sa Sisilex. 90 kada agi. Usa ka adlaw 180 na daan, usa ka buwan. Asa pa dong imong sweldo? Pa nakasabot mo. Sobra pa na sa usa ka sakong bugas, hindi na sa mo magbugas. Luoy kayo mga kaigsunan. Importante ni nga ang atong panudlanan free. Dili siya fix. Kay kung fix na gani ang imong panudlanan, mura bang imong giingnan ng Ginoo, Lord, diri ra ko taman ha. Do not bless me so much. Kaya bisan saan ni mong kugi, fix. Kugihi ang trabaho, fix. Mura yung maging na ng Ginoo, you bless my boss. Kung tinuod man, kung asa ang Kristohanon nga matinud-anon sa Ginoo, panalanginan ng mga tao nga na-involved nimo. So kung nanabaho ka, i-bless sa Ginoo imong trabahoan. Well, that's good. Kaya nahimo kang blessing. But when you go to your family, okay, mahimo. Di man ka pwede mamugos. Muna niyo ng Ginoo, do not be the servant of men. Amen? And being a servant of men, and not to God, you are disloyal to the Lord. Ito pa nakasabot mo. Disloyal ka. Muna ayog tuguti mga kaigsunan. Kaya ang mahitabo sa mga disloyal ng mga tao, tanawa, lamyon ra ka, unya, sa kalibutan. Kani, gilamoy mo sila literal. Literal, gilamoy sila. Sa yuta, mga kaigsunan. O, unsa kasakit ni? Na? Ni mo nang Ginoo, pagbantay mo. Pagbantay mo. Kay ako ni silang i-destroy. Tanawa na, I will consume them. I will consume them. Muna delikado yung disloyalty. Kuha ni? Ikawalo. God's people were commanded to stay away from critics. Makita ka nga naitaw kani kritik manitawhana, stay away. Gimanduan ta mga kaigsunan. Kung makita ka agoy nani Cora virus ni tawhana, stay away. Ay paduol. Ngano paduol makamadamay ka? Klaro kayong gingon sa Ginoo, palayo mo, palayo. Moses, Aaron, palayo mo ang mga tawhana. Kay in a moment, ako na silang i-destroy. Alright? So, ato basahon mga kaigsunan, 26 to 28. 26 to 28. Padayono na to. The Bible says, and he came unto the congregation saying, depart, I pray you, from the tents of these wicked men, and touch nothing of theirs,
lest ye be consumed in all their sins. Ayaw guniti, ayaw hilabti, ang bisan unsa nga ila. Amen? Muna pag katong nag-ampo si Moses, Lord, ayaw ka ng, do not respect their offering. Kaya bisan ako, wag ko nagkuha, Lord, wag ko nagkuha. Kaya mo na'y mando sa Ginoo. Ayaw kuha, ayaw guniti, touch not good, touch nothing of theirs. Bisan na lang paggunit, dili pagunitan sa Ginoo. Amen? 27. So they got up from the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram on every side, and Dathan and Abiram came out and stood in the door of their tents, and their wives and their sons and their little children. And Moses said, Hereby ye shall know that the Lord God sent me to do all these works, for I have not done them of mine own mind. Karon makasabot gyud mo, kay di na ako ni makayag, ako ra. Karon makasabot gyud mo nga ako, iya ko sa Ginoo, tao. Mo na may tabo, even karon panahon sa church mga igsoon. Daghan mga membro nga gi-take lightly lang nila ang authority sa pastor. Mana magsukol-sukol sa pastor, magkanang maglain ang buot sa pastor. Wa man rason ang mga membro maglain ang buot sa pastor. Gitudluan na kag-giving naglain dayon ka. Ngano para ako dahil nga para imo man na. Amen. Amen. Na kung tudluan mo nga ayaw mo pagkritik, dili na para sa pastor. Kay miyo ka nga kanis pastor dili ka dawat og kritik. No. Gibadlong ka nga do not be critical to the authority because ang mas masakitan ang kritik. Dili ang gi-criticize. So kung badlungon ka, do not be critic to the authority, that is for your own good. Kaya tanawa, sila critical sila sa authority. Critical sila kang Moses, kang Aaron, mga kaigsunan. Kinsa may gingon si Ginoo nga iya i-consume? Si Aaron o si Moses? O silang Korah? Silang Korah, sila may critical. Mo na nga niyo ng Ginoo, ako i-destroy ang mga critic. O mo na, ikaw nakakriticize ka, nagtuo ka nga, alipay ka. Paniranda ka na ng hiwi. Unya, wala juga kay baw, kisang naong nahiwi. Unya, ang gihiwian po, wapod kasabot, nasuko. Nga imong naong, wa man unta mahiwi. Di ba? Umabot nga ng mga suko, mahiwian mo. Yung mga bata, mag-away ni sila, maghiniwiag naong, mga laksot na kay mga naong, maghiwi na niya. Ang gihiwian po, muhilak po. Na manghiwi ninyo, ayog hilak nga naman, iya mang naong nahiwi. Katawa noon, katawa. Hiwian kay ka, katawa. Nga naman, kita kog naong nahiwi. Okay, bawa na sila musukol da. Pero kinsa dili kasuway mo, sa gamay pa mo, bata pa mo, gihiwian ka, lagot kay ka. Di mo no, niya ikaw muhiwi po ka, duha na mo. Duha na mo niya, ang dila, niya ang naong bation, kinabati ag naong daog. Sayop, kinabati ag naong pildi. Usahay kita, di ta ka bantay sa lihok sa yawa ba? Kita ray gihimong laksot, mga kaigsunan. Mo ni the critic, siya may mas mahitumpawak sa kadaot kaysa iyang gi-criticize. Mo na daghang mga membro sa mga kasimbahanan nga sige criticize sa authority sa church na ngaguba ilang kinabuhi. Because God will never close His ears sa pag-ampo sa iyang tao, mga kaigsuunan nga nasakit. Amen. Labanan yun na sa Ginoo. Mo na diri, gilabanan na sa Ginoo silang Moses. Mo na giingnan sila, palayo mo. Ay mong paduol ana mga tawhana, kay ako na silang i-destroy. Mo na giingnan sila ni Moses. Tanawan ninyo, unsay lihok sa Ginoo, makasabot raw niya mo. Nga kani iya ni sa Ginoo ug dili ako kay dili nako kayang buhaton ni. Amen.
dili kaya sa pastor nga gubo na imong kinabuhi. Amen. Kaya maguba lagi ya. Unsa goy power sa pastor? Amen? But it is God, mga kaigsuonan, nga naghatag og justice tungod sa imong pagpasipala sa authority. Mao na nga, do not be a critic. Amen? Do not be a critic. So, ingon ang Ginoo, para sa mga katawhan niya, God is telling us, if you can see a critic, stay away. Stay away. Ayog duol gyud. Ayaw lang pagmarites. Ang uban kay makikita ka na nagsigyaw-yaw, mura sa kagkuan, newscaster. Unsay problema di ay? Kadungog na ka nga anggan sa pastor gitata na og ayo, unsa day problema pastor day Brad? Ingon na Ginoo, stay away. Amen. Amen? Or kung dili nimo kaya gyud, di na mo kaya pastor. Din ingna siya nga adto ta pastor na. Kay madaot yung kaan ang imuhang kalaki. Pwede sad. No, ato ta pastor, di man na masulbad. Wa kay baw nga ikaw ra di ay nagunahuna ana, nya dili na ang pastor wala nagunahuna ana. Yun na ba kay wala may pastor sa church mga igsoon nga ang direksyon sa iyang leadership sa church para sa kadautan sa church. Ngaron nagpastor pa man. Kung ang tinguha di ay ang kadautan sa simbahan. Amen. Amo na ang huna-hunaon sa mga member. Okay? Katapusan mga kaigsunan, katapusan. Number 9. It is always the critic who has it bad. Tuwara. Ang critic maogyoy madaot. Ang critic maogyoy maguba. Di gyud pwede mga kaigsunan nga ang gi-criticize mao'y madaot. Atong balikag lingi mga kaigsunan, ang mga negative campaigning against the positive campaigning. Kinsa may nakadaog? Positive campaigning. Karon ang negative campaigning, nagpadayon pa ilang kasakit ron. Unya kwan kay sila ron kanang murag onion skin kay ba? Nga makadungog lang sila o gamay nga kuan, mayon din sila nga malipay day mog day masakit. Nga sila ray sige og panaot, di ba sa una? Ingon ana ilang gibuhat. Pero sa dihang mapildi na, di kadawat sa kapildihan. Mao na ang problema mga kaigsunan. If you are going to live your life being a critic to someone, your life will be destroyed. And when it is destroyed, mga kaigsunan, diha pa ka makarealize. Kung makarealize ka, kaya naman mga tao nga di ka-realize, magpabiktima-biktima dagway ba? Kintahay, mao'y gidaog-daog. Wa kasabot nga siya di ay nakatilaw na sa iyang pagkakritik. Muna bulahan tong mga tao nga nakabantay, agay. Nakritik na tingali ko kay nabunalan ko sa Ginoo. O di makabalik sa Ginoo, pero kaning dili makaunahuna nga kritik na day siya, nagpadayon, hantod naguba. 31 to 35. The Bible says that it came to pass, as he had made an end of speaking all these words, that the ground clave asunder that was under them. Ay ka, nilihok ang yuta. That the ground clave asunder that was under them, and the earth opened her mouth and swallowed them up, and their houses, and all the men that are appertained unto Korah, and all their goods. Hurot. O tanaw si may tabo ang critical mga kaigsunan sa authority, magkalisod ang kinabuhi. Pasalamat ka, gawa na kaablihi o balik sa yuta o gilamoy ka. Ang gibuhat na lang si Ginoo, ipatilaw sa imuha ang kanabitawng kapintas sa imuhang pagka-critical, nagkalisod ka.
Mao na ang mahitabo. Pero kani literal gyud gikaon sila sa yuta. Amen. Gikaon sila sa yuta. Mao na kung wato ni tuo si Moses og si Aaron nga palayo, nalamoy sila apil. Muna, niyo na Ginoo, ay jud kuyugin ang tao nga critical sa authority. Para di ka madamay sa iyang kasakit. Amen? Para di ka madamay. Kaya ang Ginoo, true sa iyang words, mga igsoon. Tinuod ang Ginoo sa iyang mga pulong. Verse number 33, they and all that appertain to them went down alive into the pit, and the earth closed upon them, and they perished from among the congregation. O sa may tabo, mga kaigsunan karon sa church, ang mga critical, kalit lang kawagtang, because they cannot stand in the congregation of the Lord. Gilamoy sa kalibutan. Amen? So tinuod ba ang pulong sa Ginoo? Yes, of course, very true. So sa diyang gilamoy na ka sa kalibutan, wa na sila nakiti. Ikaw po, di na makitaan. O kumusta nga ito mga members sa una, nga wa na karon, nga critical ang espiritu. Kumusta ang kinabuhi? Amen? Unya pa sa kung saan na mag-ingon nga, Brad, gimingaw ang church nimo, di na gyud ang pakita. Ni perish na from the congregation. Muna ay tuguti, mga kaigsunan, ay tuguti nga mahimo kang kritik kay ikaw gyud ang mahiagom sa imong pagkakritik. Ay tuguti. Bisan pa og kuan ka kanang di ka vocal, kaya na may mga tao vocal. Klase-klase man mga tao na itaw nga vocal kanang musulti gyud ba? Which is good. Tapos mga tao nga silent, which is dangerous. So managlahi ang mga tao, na uban nga appreciative kayo, vocal. Napay mga tao nga naka-appreciate siya pero hilom lang. Okay lang. Wa man siya daotang intention. Pero pag arena na siya sa mga kritik, na may mga kritik nga hilom ra. Sikretog labok ba? Maka na mangliputay bitaw. Manliputay ba? Muna'y kuyaw. Kaysa mga tao nga vocal nga kay bawjo ka, kani siya kritik ni siya. Amen? Muna'y ka ng kuhan, mga klase-klase mga kaisunan. Now, kung ikaw mismo, waka kaybaw nga kritik day ka, nga, silent lang ka, pero, may, kanabitong, tungkol sa imong kalayo sa Ginoo, di ka ka-distinguish kung unsa ka, kinunsa kang klase nga Kristohanon, nga nadiha sa simbahan, abot sa panahon nga ikaw, mabunalan na sa Ginoo, matingala ka na lang. Pero dapat maalarma ka, nganong wa man ko'y love sa ministry? Kung tinuod ka ba, seeker ka sa Ginoo, kung seeker ka sa iyang kabubuton, naagyod kay, kanabitong urgency sa imong kasing-kasing, nga, kinala, mga laga jud ko. So, unsa may push sa pulpit, ani nga church? Discipleship. Dapat na kay burden diha. Amen? Unya, helping the poor children. Dapat na kay burden diha. Muna di ka musugot nga, mahigot ra ka ng minimum wage. Kaya nga naman, you cannot rescue a child with a minimum wage. Kaluoy. Maglisod kay kag-meet sa need sa imong mga anak. Sa minimum wage. So, how can you serve the Lord, mga kaigsunan, sa iyahang push, aning pulpit? Rescue man ta. Amen? Muna, kaniya itong mga resources, dinagko ni. Each one of them can make you a millionaire. Each one. So, dinalay mo i-full swing. A little of this, a little of this, a little of this, a little of this. Para bisag asa, makarescue ka. Ang importante, you can connect to people. Gikan sa pinakadato, ngadto sa mga arang-arang. Makakonect ka. And it will be easier for us to connect to the people on the ground. Katong mga pobre na gyud kayo. Ingon pa sa kanang
kanay inistoryahan sa mga politician nasa laylayan ng bayan. Kanang nasa sid-sid ba sa atong nasod. Ano nagkalisod na gyud ba? Amen? Sa'yo na kayo nato i-kuha nila, i-connect nila. Nga naman, naman tayo ikatabang nila. And don't you know that all of those people that I mentioned, puros to sila na ikalag? Puros na ikalag. Ang pinakapobre, mo'y pinakasayon, sultian sa pulong sa Ginoo. Pero, pag di ka careful, mausay pinakaway klaro. Kaya nga naman, mag-agad na sila kung unsay ihatag sa nimo nila. Kung may ihatag, di maminaw. And how long could you sustain until sila maluwas? Kung ang kaya na nimo ihatag 5 kilos of rice. Unya, tuwa may nang hatag og 10 kilos. Nibalhin sila. Muna lisod kayo. Ang dato, lisod-sudlan mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. But, when you teach them the Word of God, and you're able to teach them and win them, wa na'y problema. Wa na'y problema dayon. Na kay aid. Pero sa pobre, nagtuo ka sa yon. Kung dili ka careful, ana, nagsige kag pasan mga kaigsunan og baggage. Nga wa gyud ito nakakaton. Nagtuo ka lipay kay ka, nanak koy mga disciple pastor, mga disciple nga puros man na alimatok na imong gipanguha. Gasup-sup ra man na nimo. Wa jud kitag unsay gamit ana alimatok mga kaigsunan. Ha? Sa imo ra na nagsup-sup nga kung mawa na sa imuha, mangita na po naglain. Bloodsucker. Nagiutot ang imong kinabuhi. Muna nga kita, we should be open for the guidance of God, for the blessing of the Lord, to point us sa iya kabubuton para nato as a church. Magkahiusa ta sa pagpangalagad sa Ginoo. O samtang nagkahiusa ta sa pagpangalagad sa Ginoo, makita nato ang kamatuoran sa pulong sa Dios nga kung si kinsa to ang mangalagad sa Ginoo, tinarong, kinasing-kasing with all your heart, soul, and strength. Blessing. Amen. Ang bugti ana mga kaigsunan from God is blessing. Amen. What kind of blessing? Blessing that can meet every need you have. Even your want will be provided. That's how God bless His people. Imagine na mo na ito maabot sa kinabuhi na ito. Pero mo na mawa, konkretik ta. Kaya mga tayo laing may bawaan ba kung dili sila tagsaway sa authority. Ano si pastor magpanegosyohon mo kita? Ako'y mangutanan mo. Nganong di man jud ka magnegosyo? Di ba? Akong paluapag pangutana. Nganong magkalisod man jud ka? May igsoon kaning kinabuhi na mo sa akong family, we are the picture of God's will. Nga sugod yun sa zero. Sugod sa zero, mga kaigsunan. Ang wala na lang yun nato, kanang ato yun nga property, nga mapanindot na to, pero kaya na nato mo panindot. Sa grasya sa Ginoo. But we have the best equipment, mga kaigsunan, that the church should have. Nindot na kayo ni. Kaya ito mga equipment. Amen? So, asa man gikan? Gikan na mo? No. Kaya kung lingion na to, diin, unsa mi, unsa ko, kinsa ko, sadyang gimit na ko si Eunice. Kinsa mi, sadyang naminyo mi. Wala mi mga kaigsunan. Nagsugod mi sa sinugdanan. Kani akong pag-guide ninyo, this is realistic. Realistic ni, nga kung kitang tanan, kaya na to mutuo sa Ginoo, nga may inabuhi ta sa iyang pag-guide without criticizing any guidance na ihatag sa Ginoo nato. Real ni.
Mga igsoon. Nga, nami bayro nun, 3,000, 7,000 ang buwan, mabuang nami sa una. O ginuna-huna asa tag-ibayad. I-compare ni mo karon, di mo ubos og 100,000 a month ang among payables. And by the grace of God, we are able to pay it. Kang kinsa man na, matupad ni Moses, makita ninyo nga dili na mo kaya, we cannot do this. This is the Lord's doing. Muna ako ni-guide ko ninyo mga kaigsunan, not only words, I am guiding you sa among experience with the Lord. Amen. So kung unsay gi-provide sa Ginoo namo nga naingon ani among kinabuhi nga libre kaayo mi mga kaigsunan, mga lagad. Amen. Kung ingon ani tatanan. Amen. Pagkaanindot naman lang. Amen. Amen. Unsa kay mahimo na sa simbahan no? If all of you are earning not lower than 100,000 a month. May ibutan na to sa cookware business lang ta. Unsa makakabisi anang makahalin na kag duha ka set kada buwan? So dito mo mga kaigsunan, nakasuway pa mi og 8 kapin ka set sa usa ka buwan. Nakasuway tag 15 no pinakataas. 15 ka set sa usa ka buwan. Pero ano nang hutda? Ano nang hutda? 2 sets a month mga kaigsunan. That is a very relaxing sales. Amen. Usay pasabot na, you have so much time for the work of the Lord. Amen. And not only that, you have so much resources in your pocket to do the work of the Lord. Amen. And obviously, you have so much health kay wala nabugbog sa job. Oh, nga pinugos nga duty bisag nagkasipon-sipon na ka duty gyapon. Mo na pag-abot na sa Sabado, luya na kaayo. Pagka Domingo, absina na to ning church kay para natay kusog inig Lunes, wala mamatay ta ni, munimba pigid ta, mamatay na ta. Nawara. Pero gikaya gyud nimo ang Sabado. Pag-abot na sa Domingo, kasabot ring Ginoo, mamatay ta ni pugso na to. Tanawa, ang Ginoo mo na eject. Manginabuhi ta sa giya sa Ginoo. Stop being a critic. Kay lamuyon ra ka sa imong pagka-critic mga kaigsunan. It can never give you joy and satisfaction and victory. Wala gyud. Unya, ang mando ra ba sa Ginoo? Gonzalo, palayin ang bruha kay ako na lamuyon. Ipalamoy ko na sa kalibutan. Maglain samot imong buot kay nganong wa ka nako giduphan. O tanaw, giduphan nila sila ni Moses, unsay may tabo. Di piting hapdusa mga kaigsuonan. Mo na kapait mga igsoon, kung mahimot ang kritik. Pero kung musunod lang gyud ta, mutuman lang gyud ta sa gisugo sa Ginoo, mutuman lang gyud ta, ablihan nato atong kinabuhi, atong kasing-kasing para sa kabubuton sa Ginoo. Kahapsay naman lang sa kinabuhi. Kanindot naman lang sa panalangin sa Ginoo. Amen? So wonderful nga klase nga kinabuhi nagpaabot na to. Alright? Arita sa verse number 35. And there came out a fire from the Lord and consumed the 250 men that offered incense. Nga naman, your offering is not pleasing in the sight of the Lord. Wala. Wala. There is a consuming fire from God to the critics. So, this is a very alarming for us, mga kaigsunan. So, if your heart, makakita ka nga kanabitong, usay, di na mo ma-recognize nga ako di ko critic, pero di po ka doer. Simple na ka na to i-identify, kinsay critic, kinsay dili. The doer are not critics. The people who are not doing something for God
according to the guidance of the Lord, for us to do, you are a critic. Amen. Critic juga sa masugod kag sa dili. You want something else. Dili ka kaya nga mosunod sa imong pastor. Dili nimo kaya ba? Because you want something else. Gusto ko unique. Mga kaigsunan, unique na tadaan. Mabitaw na lahit ta kaysa ubang simbahan. Asa mo kita simbahan mga kaigsunan like us? Ha? Asa mo kita og parehas nato? Di ba wala? Unique man ta. Katipunan sa say parehas nila. Unique man sila. Kita natin atong kaugalingon nga guidance sa Ginoo. Then let's do it according to His leading and guidance. Muna kita gitagaan ta sa Ginoo og resources, negosyo. Atong trabahoon para madaghan pa gyud ang atong negosyo. Makaangkon mo inyo mismong negosyo na dili mo hinder sa imong pagka-servant. Ang Ginoo nay mag-igo ang nag-unsa. Muna ay ko pangutana kay ako daghan na kay ko naka-line up nga mga businesses. Nya ayaw ako pangutana, pastor, unsa may angay ang negosyo, pastor? Tagaan ay kag wisdom sa Ginoo lagi. Unya paybaw alam ko para makaampo ta. Amen. Kay buhatag mo sa warning nimo, Brad, na ay danger anang imong gustong buhaton. O limang ka maghimo kag club. Dako nga income, pastor. Limang ka ang beer, paliton ingon ani ang tubo, pastor, 70%. Dili man ni kwarta atong giapas. Ang atong giapas ani nga ma-project si Christ sa ato ang business. Ma-project si Christ sa ato ang kinabuhi. Are you listening? O ako daghan na kay ko giingon ninyo. Kung buhaton ninyo mga kaigsunan, well and good. Pero kung dili ka ni sunod sa Ginoo, asa makamangita in tawag i-put up ana? Ikaduha, kung maka-put up ka, asa man tawag ka mangitag security ana to protect your business? But if you are in the will of the Lord, bisang pagpiyungan mga kaigsunan, the angels will never sleep. And you are going to have the most loyal nga mga trabahante. Nga naman, gikan sa atong rescue. Muna, encourage na mo, kung managhan na atong gi-rescue, mga out of school youth, mga kaigsunan, mapa-eskwela na to og TESDA, maghimo ta ato training center. Unya, ato na silang maagak, mga kaigsunan. Unya, naamoy mga business, diha, ang ato mga empleyado gikan, diha ta makakita og most loyal nga mga empleyado. Mo na. But if we are going to dilly-dally, that is being a critic to the will of God. Let's proceed. Just follow. Amen? Kung di ka kasabot, sunod lang. Makasabot na lagi ka. Kani, dangerous kani. Limang ka. Kaya sa Ginoong ablihan ang yuta para alam mo yun ang mga kritik. Gibuhat na sa Ginoo mga kaigsunan. We know that it will not happen again. Karon kay church age man, grace man ron, grace period man ron. Pero sama sa nahitabo nila, may tabo gyapon. Pero ang mahilabtan lang ang imong resources, ang imong kinabuhi. Ingon na ba? No? Ang experiences nimo sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, mag-chaos gyud, maguba gyud. Mo na dili ta magkritik mga kaigsunan. So mo ni kinabuhi ni Korah. Mo ni kinabuhi ni Korah. So when you hear the word Korah, what can you remember? What can you remember? Good or bad? Bad. Okay. So atong kalimtan si Korah, atong ibutang imungan. When someone remembers your name, what can they remember? What can they imagine? Ikaw na ni Ron, ikaw na ni. Unsa may ma-imagine nila when they remember your name? Good or bad?
You need to do something about that. Ayaw tuguti mga kaigsunan nga imo nang i-leave hanging because kung imo na siya pasagdan, it is the devil that will form something in your life that people will remember when they remember your name. Mauna ilang mauna-una. Don't allow the devil. Muna, ayaw tuguti nga, murabag mapasagdan nimo imong kinabuhi ba? Muna, work out your own salvation. Dili pa sabot, work out imong kaluwasan. Luwas naman ka, work out. Amen? Work out. Taro nga, pagligkon sa imong Christian life. Patubo sa imong Christian life. Para ikaw mapuslan ka, dili ka mahimong kritik. Okay? So are you blessed with the life of Korah? Na-bless ba mo? Dili ingon nga na-bless mo sa iyang kinabuhi kay nindot siya ha? Na-bless mo kay na-warningan mo. Nya ay kalimti na nga warning kay grabe kay nga warning oy kaning kinabuhi ni Korah. Makakurat mga kaigsunan. Mahadlok ta ani mga igsoon. So whatever God is dealing with you through the message, you must come and pray to Him. Salamat kay Lord sa imong pagbadlong. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you Lord. Thank you sa kinabuhi ni Korah. And I pray Lord nga mahimo gyud ni siya nga great warning for all of us. Na dili na mo masunod, makopya ang ilang kinabuhi. And allow us, O God, to remember this warning sa among kinabuhi, Lord. Na makabantay mi kung dunay mga kritik, dili na mo kuyugan, dili na mo tubayan, kung dili magpadayon mi sa pagpangalagad nimo, magpaduol mi nimo, kay maor lamang kana ang safe place for us naa sa imong serbisyo. Salamat Lord sa balang espiritu nga maoy mo palig-on namo sa pagsunod ug mao po'y naghatag namog wisdom to understand your message. And we thank you Lord for the Bible nga libre kaayong mabasa namo sa among nasod. Salamat sa simbahan nga nahimo ming part sa imong body and help us to function as part of your body, O God, nga dili mi mahimong paralyzed kung dili mahimong gyud nga kami naga-function diha kanimo. Lord, you have given us responsibility to rescue the children, to help the poor. Please help us, Lord, nga dili mi mabugal-bugalan sa yawa, dili mi musugot nga bugal-bugalan mi, nga kami mismo ang nanginahanglan og tabang. Tuguti, Lord, that we will soar high like an eagle. We will soar high above our problems. That we will be able to see sa mga nanginahanglan and we will be able to rescue them. Tuguti, Lord, nga dili mi mapriso sa usa ka lugar, kundili malibre ang kinabuhi sa matag usa para mahimo mi mapuslano sa pagpangabig ug kalag, especially sa discipleship. Please, Lord, bless your people in this invitation. For your glory and honor, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Why don't you come?